ganun kabilis umutang dito sa Canada. So, importante na meron kayong driving history dito. Hello mga kabayan, kamusta po kayong lahat dyan? Long time no see. Medyo natagalan nga pala ako ulit gumawa ng vlog kasi nag-driving test na po ang inyong lingkod. At ang naging resulta ay charan! May mani kasi ako sa kamay. Nakapasa po tayo. And yun nga, ang naging score natin is 40. Dito sa Canada, kapag kumuha kayo ng driving license, para hindi yan katulad ng exam na the more points is kapag mataas ang points mo, pasado ka. Dito hindi po. Kapag mas mataas ang points mo is mas bagsak ka. Kaya mas better na mas mababa ang mong points. At ang nakuha po ng inyong lingkod is 40. So, ibig sabihin, pasado. Kasi 75 below, pasado po kayo. Pagka nag-80 na po kayo yan, fail na po agad yan. Kaya, i-share ko sa inyo kung ano yung mga tips. I'm sure na makakatulong po yun sa inyo dahil yun po talaga yung mga isang bagay na nagiging dahilan ng pag-fail dito ng driver para kumuha ng driving license. Especially yung mga galing sa Dubai, medyo may pagkakaiba. Kasi dito, sa mga nahirapan talaga akong kuhanin kung sa mga driver na naka-experience na ito, makikita niyo yung sasakyan nila nasa gitna na ng kalsada or ng intersection, tapos naka-green, tapos naghihintay lang silang matapos yung pagdaan. Kung kailan lang clear, saka lang sila mag-turn left. Gets niyo po yan? Kasi sa Dubai, kadalasan sa mga intersection, walang ganon. Mostly ang intersection nila is roundabout. So dito, sobrang laki ng pag-adjust ko. Buti na lang kamo. At bago ako mag-start na mag-road test is humanap ako ng mga expert. Humanap ako ng expert na tinuruan ako kung paano dumiskarte para makapasa sa driving, sa road test. Kaya i-share ko yun sa inyo. So bago ang lahat, intro muna tayo. Welcome back. So, share ko muna sa inyo kung paano ako nagsimula. Una is, dadaan muna kayo dito sa learners. So, sinurrender ko lang yung old na driving license ko from Dubai, which is expired na yun. Mabuti na lang, tinanggap po nila. So, after ko nun, hiningan lang nila ako ng work permit, tapos yung license, saka yung proof of address. And then, pwede na ako mag-exam. So, kaya ang ginawa ko, actually sa kapila na yun, ginawa ko, nag-take muna ako ng exam sa Millwoods. So bago ako mag-take ng exam, nanghiram ako ng libro dito sa kapitbahay namin. Nanghiram ako ng libro ng driving test. Pero syempre, tinatamad kasi kung basahin masyado. Dahil marami at saka hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung babasahin ko sa dami ng pages ng books na yun. Kaya ang ginawa ko para mas makadiskarte ako, pumunta na ako sa Millwoods, nag-exam na ako kahit hindi ako nagre-review. So, siyempre, pinili ko yung desk number 1. Sa desk number 1, medyo tinandaan ko. Actually, hindi ko talaga siya perfect na maalala. Pero, mabuti na lang dahil may mga word key ako na alala kung ano yung sa number 1, ano yung sagot ko, sa tanong, number 2. Doon, medyo minemorize ko lang yung mga sagot talaga. And siyempre, eventually, nang natapos na yung nung exam, bagsak, wala ako, hindi ako ready, hindi ko nahulaan yung mga tamang sagot. Pero ang importante doon is nalaman ko kung ano yung mga tanong. So, pagbalik ko after a week, nag-schedule ulit ako ng exam sa Capilano. Pero nakapag-review na ako kasi alam ko na kung ano yung mga itatanong sa magiging exam ko. So, ang ginawa ko na nag-exam ako sa Capilano, pinili ko ulit yung Desk 1. So, medyo may idea na kung ano yung mga exam ko doon. So, nakapasa na ako. Yun ang ginawa ko. Nag-risk ako ng isang exam para bumagsak. Para lang magka-idea ko kung ano yung magiging questions na pwede kong basahin sa book. So, pagdating ko sa Capilano Registry, doon nakapasa na ako. Meron namang ibang option para makapasa. Basahin mo yung buong libro or pagdating sa registry, meron kayong makikita doon na practice test. May QR code kang makikita doon sa registry
pwede mong i-scan yung QR code doon, kaya lang sa bawat practice test mo, may bayad yun na $5. So, pwede ganun din, o kaya lang, pwedeng magbasa ka rin, or pwede yung katulad ng ginawa ko, mag-exam ka na. Tapos medyo tandaan mo lang, kasi bawat desk 1, 2, 3, magkakaiba ng test yon. Kaya kung nag-exam ka sa ibang registry, piliin mo yung exam ng desk number is 1. Pag exam mo sa kabilang registry, desk 1 din, kasi magkakapareho na yon. Yun yung tanong. So yun yung naging diskarte ko, kaya nakapasa ako. Although bumagsak ako ng isang beses, pero okay lang. Nakapasa naman ako dahil sa style na yun. So next, so yung talagang naging point ng pagkakamali ko is yung comment sa akin ng driving instructor is yung I'm taking too long daw pag green lights. So pag green light, medyo tumatagal ako ng ilang segundo bago ko umandar. So yun yung isang point na nasilip sa akin ng driving instructor ko. And then yung right of way. Yung right of way kasi kapag kasulubong ko talaga hindi ako nagbibigay. Mas nagbibigay sila kahit medyo malapit na. So doon ako napuntusan. 30 points ako doon eh. Kaya yun. So total lang ng na-point niya sa akin is 40. So yung right of way 3. Yung too slow daw ako pag-turn ko sa pag-turn ng green. Yun lang, the rest okay naman. So kung paano ko na-achieve yung iba na walang point, or what I mean is walang pagkakamali, yun yung isi-share ko sa inyo. Kadalasan na nga pala ng mga nagkakaroon ng mga pagkakamali dito is yung tinatawag nilang shoulder check. So pakita ko sa inyo doon sa isang video kung paano ko ginawa yung tinatawag na SMS. So yung tungkol naman doon sa sinasabi nila na OA na pag shoulder check. So may technique kasi doon eh. So bago ka lumiko, kailangan mong gamitin yung tinatawag nilang SMS. Signal, mirror check, and shoulder check. So kung liliko ka sa kanan, make sure na si-signal ka muna. Pagka-signal mo sa kanan, mag-mirror check ka na, and then shoulder check. Ganun. Ganun lang, di mo naman kailangan. Di mo as long as na makikita nila nalilingon ka. So ang iba kasi ino-OA nila, so hindi alam naman ng instructor na hindi ka nakatingin eh. So kahit na magaganon ka, kung alam ng driving instructor na wala lang, ginalaw mo lang yung ulo mo pero di ka naman nakatingin. So gagawin mo is para mas sure na makikita ka nila, kasi katulad sa akin, usually kapag left turn na ako, so signal, mirror check, talagang tumitingin ako sa mirror check, and then medyo yumuyuko ako tingin sa shoulder, which is mas nasanayan ko yun eh, kasi hindi ko makita talaga dahil nga dito. So ginagawa ko is medyo yumuyuko ako. So pag magte-turn na ako sa left, signal left side, mirror check, and then lilingon talaga akong ganyan. Yan, ganyan. So same thing sa right ko. So signal, mirror check, lilingon ako kasi nahaharangan din siya ng ito, nahaharang. So kailangan kong kumuha ng spot para makalingon. So on that time, di ka naman tatagal ng 3 seconds eh. So 1, 2, okay na yun. Makikita ka niya nalilingon, okay na yun. Hindi ka na mag-i-score doon. Hindi ka na niya lalagyan ng score na hindi mo ginawa. And then ano pa ba? Sa downhill parking, ito napakasimple lang nito. So sa may gutter, make sure na sobrang lapit mo sa gutter, na huwag kang tatama kasi auto-fail yun. Pagdating mo sa gutter, ikabig mo lang ng 2 beses yung manobela mo. Tapos huwag mong alisin sa drive. Iangat mo lang yung brake dahan-dahan pataas, kasi ang automatic umaandar naman kahit na hindi ka tumatapak sa accelerator, di ba? So dahan-dahan mo lang iangat, aandar naman yan. So pag naramdaman mo nang sumagi ka sa gutter, mag-park ka. Pagka-park mo, tapos pwede ka na mag-foot brake ba or handbrake? Kasi foot brake yung gamit ko dun eh. So after nun, sasabihin mo lang sa kanya, downhill parking, sir. Sinabi niya naman na uphill, same thing. Pabalik naman ang kabig mo.
Tapos wag mong i-neutral kasi hindi aandar yan pag neutral. Naka-drive lang siya, tapos dahan-dahan mo lang i-release yung brake. Aandar siya, magda-downhill yan. Pagkatapos mag-park ka and then handbrake or foot brake, kasi foot brake gamit ko dun. Sabihin mo lang downhill parking sir. Ganun lang. Same with the parallel parking. Parallel parking sir. So sasabihin niya naman, okay good. Good to go ka na nun. So gagawin mo pag aandar ka na. So alis ka ng foot brake or handbrake and then drive. Don't forget, yung manubela mo kung naka downhill ka, ibalik mo. Then signal, SMS ulit. Signal, mirror check, shoulder check. Ganun lang. Tapos pag nasa stoplight ka na, pag naka-stop yung signal light in the middle of intersection, wag mong kakalimutang tumingin dito sa salamin na to. And doon sa signal light, kasi yung mga makikita mo yung timer nila, di ba? May mga timer yung signal light dito eh. So malalaman mo kung patapos na or hindi pa. So makakapag-ready kang umandar nun. Yun. And while driving, from time to time or as much as possible, every 10 seconds titingin ka dito, lilingon ka ng konti, ganun. So titingin ka sa rear mirror, tapos lilingon ka ng left and right, ganun lang. Sabi kasi ng nagturo sa akin is to be aware kung ano yung nangyayari sa paligid mo. So just keep it in mind, presence of mind lang. Yun yung isa sa mga naging key kung paano ako nakapasa. Tapos ano pa ba? So balik tayo sa loob kasi wala kasama yung mga bata. Actually, kapag kumuha ka talaga ng driving license, kakabahan ka. Siyempre, unang-una, ang reason kung bakit kakabahan ka is natatakot kang bumagsak. Bakit ka natatakot bumagsak? Pwede ka naman mag-retake ulit kasi ang mahal. Ang mahal po kasing mag-road test, magbabayad ka 100 plus. Tapos kung babagsak ka lang, mag-retake ka ulit. Kaya much better. Kasi katulad ko, hindi naman talaga ako mag-road test kung wala akong nakuhang thank you CRA, salamat. Dahil nakakuha ako ng income tax return, so nagkaroon lang kami ng lakas ng loob kumuha ng road test dahil nga meron kaming backup na pera. Pero kung wala, hindi ko pa talaga gagawin. Kaya naman, we're so thankful na nakapag-start na ako. So nag-start ako mag-road test, pero bago yun, nag-practice muna ako dun sa kakilala ko. Siya yung nagturo sa akin. Tuesday, nag-practice ako ng 3 hours. Wednesday, nag-practice ako ng 3 hours. Thursday, ng 6:30 ng gabi, nag-road test na ako. Tapos, 45 minutes yun. 45 minutes na yun, kailangan medyo kalmado ka, medyo presence of mind. Lagi mong isipin yung binayad mo, kailangan makapasa ka. Yung mga pre-practice mo, kailangan alalahanin mo. Otherwise, mag-retake ka ulit. So, ganun ulit ang gagawin mo. Kaya, nakakapanghinayang. Talagang kailangan mag-focus ka. Kailangan alalahanin mo yung mga pwede kang magkaroon ng points. Kaya, sobrang swerte ko kasi from Dubai, naka one take lang ako sa Belhasa ako. Tapos ngayon dito, naka-take 1 lang ako. Kaya yun, isinishare ko lang sa inyo yung mga points na kadalasang nagkakaroon sila ng mistake. And maidagdag ko na nga rin pala, while driving, make sure ninyo na at least every 10 seconds, mag-check kayo ng rear mirror ninyo and then look to your left and right. Like normal, titingin lang kayo sa rear mirror and then look left and right para aware kayo kung ano yung nangyayari. Yun yung sabi na nagturo sa akin, which is effective yun sa driving instructor. Kapag magsisignal left and magsisignal right kayo, always remember SMS. So signal, mirror check, and shoulder check. Pag magte-turn na kayo sa right or sa left, make sure na titingin kayo hindi lang sa right. Titignan nyo rin yung left. Kasi ang purpose nun is para alam ninyo kung may tatawid sa pedestrian na tao or mga bisikleta or mga naka-e-bike, at least alam nyo, may iwasan nyo kagad yung aksidente. And too slow, masyadong mabagal, may puntos din yun. Kaya sobrang importante na alam ninyo yung speed limit ng mga dinadaanan ninyo.
Para lang aware kayo, every stoplight dito meron siyang nakalagay na speed limit kung ilang kilometer per hour lang ang allowed na speed limit. At least maganda yon na lagi nyong titignan kasi nga hindi kayo mapupuntusan ng driving instructor ng overspeeding. Ano yun? Deadly sin yun. Auto fail yun. So, yun lang. And hindi ko inaasahan kasi from Tuesday, nag-practice ako ng mag-drive. Tuesday, Wednesday, 3 hours, practice ulit. Thursday, road test. Friday, may kotse na ako. Ganun kabilis. Ganun kabilis umutang dito sa Canada. So, importante na meron kayong driving history dito. Or kung meron kayong mga driving driver certificate na nakuha sa bansang pinanggalingan ninyo or sa LTO, kumuha na kayo kasi isa yan sa mga magpapababa ng insurance ninyo. Dahil ako wala akong driving history na nakuha sa Dubai at saka sa Pilipinas. Pero luckily, ang sasakyan kong nakuha is yan, Nissan Kicks 2019. 36,000 km lang ang takbo niya. Ang insurance na nakuha ko dyan is $212 per month. Hindi ko alam kung mura or mahal kasi first time ko. Kung mura, buti na lang. Kung mahal, a lesson for me. Kaya importante ang may driving history dito. At malaking bagay ang may sasakyan dito sa totoo lang. Kasi ang hirap ng pinagdaanan namin ng winter. Sobra. Negative 41, namamalengke kaming mag-asawa. Lagi namin tina-timing yun na nasa school ang mga bata kasi ayaw naming mahirapan silang kasama. Sa school, hirap na hirap akong hilahin yung trolley, yung wagon kasi nahihirapan humakbang yung anak ko sa yellow dahil nga medyo mataas. Tapos doble-doble patong sila. And lalo na ngayon, high school na yung anak ko, kailangan may sasakyan ako in case na kailangan nila ng parents kagad sa school, madali ako makakapunta, hindi na ako mag-e-bike. So, luckily kasi ilang months na lang pwede na ako mag-apply ng Canada Child Benefits. So, magiging malaking tulong yon kahit pa paano. Dapat, alam ko, dapat para yun sa education nila. Pero, syempre, as far as makakakuha kami ng konting buffer, in case lang na hindi umabot kasi nga limited lang naman yung time ng asawa ko tapos ako lang yung may full-time work permit. So, at least kahit pa paano may mapagkukunan kami. Kaya, naging malakas lang yung loob namin kasi nakakaramdam na kami ng konting ito na yung Canada. Ito na yung benefits ng Canada. Kahit pa paano. Kahit hindi pa kami PR, I'm sure may plan si God na maging PR na kami. Dahil maraming stream or pathway na ang bukas. Hopefully, soon, maging PR na rin kami dito. And, ayun nga. Dito is, utang is life. So, pagka wala kang utang or credit history, medyo mahirapan kang kumuha ng mga bagay-bagay na utangin mo. Kasi nga, pag kukuha ka na ng bahay, so medyo mahirapan ka kasi wala ka namang history na good payer ka or mga utang. Kapag ganun, pag wala, medyo mahirapan ka. Hindi maganda dito yung, wow, na-manage mo na walang utang. Hindi. Dito, makita nila na may utang ka, nababayaran mo ng maayos. So, good payer ka, pautangin ka nila. Makakuha ka ng sasakyan, makakuha ng bahay, or kumuha ka ulit ng bahay, ng sasakyan ulit. Yun. So, yun, na-share ko lang. Sana makatulong and I'm willing nga palang, kung malapit kayo dito sa area ko, willing ako na i-guide kayo sa mga road test na yan. Don't worry. Mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo below. Kaya ko kayong turuan na kung paano maiwasan yung mga points at kung paano dumiskarte sa mga shoulder check, mirror check, signal, stop, gano'n. Mag-comment lang kayo. Monday, Tuesday, day off ko. So, pwede ko kayong turuan. Pag-usapan natin. So, hanggang doon lang. Maraming salamat. Sana nakatulong. And please don't forget to subscribe if you think na nakatulong tong video na to about driving license here in Canada. So, thank you. Hanggang sa muli.